sa ating Panginoon at ating lahat ay manalala po. And today, dito po ako para po i-share na natutunan ko ngayong araw sa ating devotion with Pastor Russell. So, yung concept po natin today is God directs our steps. So, ating Bible, this is Esther 2. Then the king's young men who attended him said, "Let beautiful young virgins be sought out for the king, and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom to gather all the beautiful young virgins to the harem in Susa, the citadel." Ang ating teaching po ngayong araw, first teaching po natin is God position us before we understand His purpose. So, inuwi na ng Diyos na ilagay tayo sa tamang lugar bago natin maintindihan ang purpose niya. Minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin agad naiintindihan, yung mga lugar, trabaho, school, relationship, o situations na parang normal lang para sa atin, pero maaaring may dahilan ang Diyos kung bakit niya tayo inilagay doon. 2. God uses ordinary faithfulness for extraordinary purposes. So, ginamit ng Diyos ang simpleng pagiging faithful para sa mas malaking purpose. Hindi kailangan na gumawa tayo agad ng malaking bagay para magamit ng Diyos. Minsan ang simpleng pagsunod, pagtulong, pagiging mabait, pagiging honest, at paggawa ng tama ay ginagamit niya sa mas malaking paraan. 3. God never forgets the obedience that people overlook. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga kabutihan at pagsunod na hindi napapansin ng ibang tao. May mga pagkakataon na gumagawa tayo ng tama pero walang pumapansin o walang nagpapasalamat. Minsan parang walang reward sa pagiging mabuti at faithful, pero nakikita ng Diyos ang lahat. And for our application, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? First, be faithful wherever God's providence has placed you. So, maging faithful tayo kahit saan tayo inilagay ng Diyos. Kung nasaan tayo ngayon, doon muna tayo maging faithful. 2. Treat your position and influence as entrusted to you for God's glory. So, ituring natin ang posisyon at influence natin bilang tiwala ng Diyos. Kung may responsibility, talent, position, o influence tayo, hindi lang ito para sa sariling benefits natin. 3. Keep doing what is right before God and trust Him with the reward. So, patuloy natin gawin ang tama kahit wala nakakakita at magtiwala tayo sa Diyos sa reward. Minsan nakakapagod gumawa ng tama kapag wala nakakita o walang nagbibigay ng credit. Pero hindi natin kailangan gawin ang tama dahil gusto nating mapansin ng tao. Gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos at gusto natin siyang sundin. At kahit hindi makita ng ibang tao yung effort natin, nakikita naman ito ng Diyos. So, yun naman po ang aking natutunan ngayon sa ating devotion with Pastor Russell. Maraming salamat po sa pakikinig and God bless us all.